Umabot na po sa 186 ang mga naputukan sa pagsalubong ng bagong taon sa buong bansa. At taon-taon po, isa po ang Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC dito sa Maynila sa mga ospital na may pinakamataas na bilang ng mga sinusugod na napuputukan. Kanina ang atin pong kasamang si Ivan Mayrina ay personal na nag-ikot doon at ang ilang opisyal ng Department of Health. At meron din pong report doon ang ating kasamahang si Dano Tingkungko. Dano? Yes, Ruth, as of 9 p.m. ngayon, nasa 20 pa rin ang bilang ng mga kaso ng mga naputukan na dinala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Yan ay mula pa noong December 31. Kani-kanina lamang ay meron mga isinugod dito, pero hindi ito related so far sa mga paputok. Ang isa sa kanila ay nagtamo ng gunshot wounds sa ay nainalang pamamaril, habang ang tatlo naman na kasusugod lang ngayon lamang ay mga biktima umano ng isang vehicular accident. Dalawa magkahiwalay na vehicular accident. Yan sa pauna nating impormasyon mula sa mga opisyal dito sa JRMMC. Balikan natin yung mga kaso ng mga nabiktima ng paputok. Sa nabanggit natin na 20 o 20 kasong yan dito sa JRMMC, karamihan sa mga ito ang biktima bata at ang sanhi ang ipinagbabawal na pikolo. Ngayong hapon lang, dalawang isinugod dito na parehong naputukan na ipinagbabawal na pikolo. Isang 4 na taong gulang na lalaking naputukan habang namumulot ng pikolo at isang 17 taong gulang na babae na ayon sa mga doktor ay hindi raw namalayang may nagsindi sa hawak niyang pikolo. Pareho silang type 1 na injury o mga sugat na kaya pang gawa ng paraan ng antitetano at antibiotics. Yung type 1 and 2 na injuries, ang involved doon, soft tissue, yung mga hindi kasama ang buto. So pagkasama na ang buto, either type 3 or 4, malalim na. So hindi kayang i-manage sa ER ng type 3 or 4. Personal pang nag-ikot dito kanina sina DOH spokesman Dr. Eric Tayag at USEC Ted Herbosa para tingnan ang kahandaan ng mga ospital sa bisperas ng bagong taon. Isa ang Jose Reyes sa 4 na ospital na may pinakamataas na bilang ng mga isinusugod na biktima ng paputok, bilang na bumababa na raw sa nakalipas na 5 taon. Pinakamarami pa rin sa mga biktima ang mga bata at ang paputok ang ipinagbabawal na pikolo. Ang teorya po namin dyan, kaya yung pikolo ang pinakamarami is number 1, mura siya. 10 hanggang 15 pesos ang presyo nito, 20 ang laman ng isang kahon. Pagkatapos naka-attract ito sa mga bata, yung label talaga nila, yung mga packaging, cartoons, pirate. Handa na rin ang mga gagamitin sa mga mabibiktima ng paputok tulad ng barenang pamputol ng singsing at manual at electronic drill para sa mga mapuputulan ng daliri. Pwede yung pamputol ng yung case mga naputukan mismo, ito yung kung merong singsing. So, pamputol actually ng singsing to. Pag may naputukan, may singsing ka, lalong mamaga yung area. Ginagawa niya, ay dito naman din. So, iikot niya tapos, yung mga kailangan i-save na mga daliri, kailangan i-connect, pwede niya ipasok itong tutusok sa buto mismo. Papasok niya dyan. Kung tutuusin naman daw, bumababa na raw ang mga kaso na isinusugod dito sa JRMMC mula 2006 at wala pang naitatala sa ngayong kaso ng nabibiktima ng ligaw na bala. Pero ang masaklap, sa 20 kaso ng ospital mula December 21, 13 o mahigit kalahati ang biktima ng pikolo. Layon ng DOH na walang batang mabibiktima ng paputok ngayong bagong taon. Kaya paalala nila sa mga magulang, hanggat maaari, ilayo ang mga bata sa paputok. Huwag din daw isabay ang alak sa pagpapaputok dahil kadalasan ito ang pinagmumulan ng disgrasya. Pero kung hindi maiiwasan, payo nila, lapatan na ang sugat ng first aid habang nasa bahay pa lang. Pero sa bahay po, ang first aid niyan, running water, clean running water, tapos balutin ng malinis na cloth. Huwag kayong magpapahid ng kahit yung Colgate, bayabas, dahon. Huwag pong maglalagay ng kahit sapagkat ito ang nagiging tubuan ng mikrobyo at nagkakaroon ng infeksyon. Pakainin naman ang puti ng itlog ang mga makakalulo ng Watusi. 6 hanggang 8 sa mga bata at hanggang 12 naman sa mga matatanda.
Ruth, sa gitna naman ng ating paghihintay, paghihintay natin, hindi lang ng mga tauhan o mga opisyal ng JRMMC, kundi pati na rin tayo, mga kasamahan natin sa media dito rin sa ospital, ay isang nakakakilig na tagpo ang nasaksihan namin kanina. Agaw pansin kasi ang pagbate ng resident pediatrician na si Dr. Mark de la Cruz sa nobya niyang doktor pero nasa Bulacan. Nagbabakasakali daw si Dr. de la Cruz na makita sa TV ng nobya niyang si Dr. Christine Lacar ang pagbati niya, lalo't hindi naman daw niya ito makakasama ngayong gabi. At ang magandang balita, yes naman ang sagot ng kanyang kasintahan nang tawagan niya ito sa telepono kanina. Balik naman tayo dito sa emergency area ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito ay wala pa rin naisusugod na mga biktima ng paputok. That is as of, mula pa yan ng 3 p.m. Pero kahit na wala pa na isusugod at nagbabakasakali rin ng mga doktor na sana ngayong taon hindi naman wala maisugod, handa naman sila sa anumang posibleng mangyari mula ngayon hanggang sa mismong pagpapalit ng taon. Yan muna latest mula rito sa JRMMC sa Maynila. Happy New Year sa Ruth. Happy New Year, Dano. Nakakatuwa naman na yung New Year's coverage mo ay parang nagmukha pang Valentine's coverage dyan sa love story. Pero Dano, balikan natin yung tungkol dun sa biktima ng mga puputok ng mga bata. Saan daw nila nakukuha o nabibili ang mga pikulo na yan? At karaniwan yan talaga yung nagiging dahilan nga ng mga disgrasya, Dano. Yes, una na sabi sa atin kanina ng DOH, at saka pati na rin ng mga opisyal dito sa JRMMC, bukod sa financially, ito yung pinaka-financially accessible sa mga bata. Kasi mura lang daw ito mga 15 pesos lang daw ito at kadalasan na makukuha lang ito ng murang-mura, madali din daw itong bilhin. Yan ay kahit na ipinagbabawal pa yung piccolo, kasama siya sa mga listahan ng mga ipinagbabawal na paputok, madali raw itong naibebenta dahil maliit siya at madali siyang naipupuslit. Kadalasan din ang mga bumibili nito yung mga bata kasi akala nila laruan kasi yung packaging puro mga cartoon characters yung nakalagay, so akala nila baka parang ordinaryong Watusi lang ito. Mind you, yung Watusi hindi rin yan pinapayagan o pinagbabawal din yan sa mga bata. Pero dahil mukha kasing laruan at mukhang kaaya-aya, kaya ito yung madalas na kahumalingan ng mga bata. At yung pagpapaputok ng Watusi, bukod sa mga bahay, kadalasan dun sa mga based dun sa profile ng mga nabibiktima ng paputok, nabibiktima ng piccolo, kadalasan nito hindi naman sila yung mismong nagpapaputok. Kadalasan, napupulot lang nila ito sa kalsada or meron nabibigay sa kanila pero katulad nga ng profile nung isang kaso natin kanina o isang kaso na dinala dito, hawak-hawak lang niya yung piccolo pero hindi niya namalayan na meron na palang nagsindi ng piccolo niya at biglang pumutok pero sa kamalasang palad ay hawak-hawak niya ito. Kaya ayun, buti na lang at hindi ganun kagrabe yung kanilang mga tinamong sugat, Ruth. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.